Yung gumagawa nito, open it right now! Hoy! Boom! I came from the mud. There's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Isang reaction video na naman na nakakatakot ang ating i-reaction. Parang ano no? Parang nagbabalita eh. Ito ay Goosebumps. Pero meron nagtag sa akin na galing sa TikTok na sobrang nakakatakot yung kanyang sinend sa akin. Kaya isasama natin to dito. Unang-una natin siya papanoorin. Tapos Goosebumps. Subscribe nyo ang Goosebumps Top 5 at sobrang ganda ng kanyang mga video. So, wag natin patagalin to. Tirahin na natin to. Bago pa, tirahin ng iba. Ayoko! Which one is open? So, ito, parang hindi ko alam kung saan pamilya to. Parang Pilipino sila pero English sila English. Tapos cabin pa. Baka nasa ibang bansa to. Ayoko! Which one is open? Open! Open! Guys, stay away! It's open! Close everything. Okay, everything, let me say, Where's it's Marcus? Right here? Right here. No! right now. The other one. Where's Hold on. Marcus? See how hard to open that? Yeah. Went in the bathroom. Yeah, halika dyan. Nosebleed ako, nosebleed ako. Stand Halika dyan. up. Go. Move. Right, Right, let's get right. Alright, get out of the way. Get out of the way. Get out of the way. Move. Ano Yung meron? gumagawa nito, open it right now! Uy, ang tapang. Sabi niya, sino gumagawa nito? Open it right now. Wait. Ba't tayo bumalik, Buisit? Excited na ako. Give God 60 Ay. Oh. Let me say, Where's it's Marcus? Right here. Right here. Game. The other one. Where's Hold on. Marcus? See how hard to open that? Yeah. Went in the bathroom. yeah, halika dyan. Halika dyan. itself. Stand Halika dyan. up. Go. Move. Right, Right, let's get right. Alright, get out of the way. Get out of the way. Get out of the way. Move. Sino gumagawa nito, open it right now! Tapang. Asan kayo? Nandito kayo? Ano nangyayari, dude? Marami tayo Pero, kanina may nag-open. Is it loose? No. Nakita mo mo. Nakita ko. Mahigpit? Open! Nakita ko. Wala bang ilaw dyan? Bakit ba? Hoy! Boom! Bago! No! Ang takot ng lalaki, gagi. Bakit ba? Boom! Sumigaw siya bago bumukas, di ba? Dyan? Bakit ba? Boom! No! Stop! No, I saw that. No! It was fucking shaking. It was fucking shaking. Oh my God. Takot sila. Open it! Oh my God! Go inside. Boom! Oh! Hindi ko talaga alam paano ginagawa yung pabalik-balik. Hindi yung labas-pasok. Alam ko paano yung labas-pasok. Kaya kong gawin yun eh. Pero yung multo, hindi ko alam pa paano nagagawa yun. Diba? So, kayo na ang humusga. Kayo na ang bahalang humusga. So, ito na tayo. Pero nakakatakot yun ah. Oh, hindi ko alam, hindi ko mag-gets kung prank or something. Pero nakakatakot siya kasi nagsisigawan siya eh. Sila, diba? So, ito na. Goosebumps Top 5. Ito na yung main event. pagtulog. Kung may tali yung drawer, pahila lang yun. Bakit bumabalik? Di ba? Paano hinihila? Tali, tas babalik? Hindi ano yun eh. Hindi tali yun. Night on a horse. Ang pamilya ng babaeng ito ay may malawak na lupa sa Appalachia na equipped ng CCTV camera. Chine-check niya periodically ang CCTV para tignan kung may nagte-trespass ba sa lugar nila. One time, habang tinitignan niya ang photos at mga motion-activated videos na na-capture ng camera, she found something really strange. So we have about 200 acres Grabe yung kilay niya. Patas na patas. in the Appalachian Mountains. We're not there full time, Makeup na yan eh, no? so periodically I check the cameras just to see what's there. And what the fuck is that? Boom! Kala ko may bumatok. There. And what the fuck is that? Kabayo. Usually, ang CCTV nila ay kumukuha ng litrato kada minuto kapag wala itong nadedetect na movements.
At kapag meron naman, kusa na itong kumukuha ng video Grabe, tingnan niyo yung bahay. Kung diyan kayo nakatira, tapos gabi, walang mo yan. Nakakatakot eh. Walang kakapit-bahay eh. Is a deer in the same spot. And if you look over there, you can see the camera caught it, and the camera was recording that deer running from over there to over here. Okay, it was going this way. Camera caught it. You can see in the bottom corner, it says motion detected, that deer. Here is where it caught a car. You can see the car at the end of the driveway. See vehicle. It caught it. It started recording. Caught it. And now here is where you see it just pops up. And then it goes away. Uy, Not to mention the fact ang linaw nito. CCTV to ha. if this was an actual person on a horse riding up my driveway, even if the camera didn't detect it, it would have still caught an image every so often of it walking up the driveway. Kung kusang nagvi-video ang CCTV nila kapag may movements, bakit hindi nito na-detect ang lalaking nakasakay sa kabayo? Oo nga, no? Ang nakakapagtaka pa, halos nagbe-blend ang kabayo at ang sakay nito sa paligid nito. Imposible nga daw na isang imahe lang ang nakunan na litrato nito dahil kung totoong tao o hayop ito, makikita sana nila ang pagpasok nito sa gate kahit nasa litrato lang. So kanina yung deer na-detect, di ba? Tapos ito, vehicle yung nandito, nababasa nyo. Tapos nakita nyo, may kotse dito. Pero yung isa, na-detect, hindi na-detect, pero nakita nila. Pero ang mas nakakagulat, dati palang may sementeryo sa property nila. Yun lang. Kaya Yun lang, mukbang ako dyan. nag-imbestiga siya at tinanong niya ang kanilang kapitbahay kung ang ancestors nito ay dating nag-aalaga ng kabayo. At eto ang sagot nila. So in my last video, I mentioned that we found out that there was a cemetery on the property. We had mentioned it to a neighbor that we have down there, and he said, "Oh, those are my ancestors," because I guess at one point their family pretty much owned the majority of the property down there. I had sent him a message on Facebook asking if any of his ancestors rode horses, and this was his response. Hey guys, are you aware of any ancestors riding horseback? I do know all the had horses at one point back then. May mga kabayo dati, no? Oh, nagbumulto. Legit na multo to. Ito yung legit na multo. Ito yung may evidence na talaga na merong nakihanan yung camera. Dahil sa messages nila, napag-alaman ng uploader na meron nga palang puting kabayo ang ancestor ng kapitbahay nila na dating may-ari ng property. Kung titignan, may pagkakapareho nga ang mga litratong nakunan ng CCTV nila sa mga imaheng ipinakita ng kapitbahay nila. And even stranger, nang puntahan nila ang property kung saan nakunan ang lalaking nakasakay sa kabayo, wala silang nakitang kahit anong bakas ng hoof print dito. Oh my God. Okay, right there's the camera. So Right here's where that horse was. And there is nothing been here. There has been nothing here. Wala, multo talaga yun. Nothing. Kung ganoon, maaari nga kayang multo ito ng ancestors ng kapitbahay nila na dating naninirahan doon? Maaari nga kayang residual energy ito ng dating activities nila na somehow nagmanifest at nakuna ng camera? Ano nito, ganyan talaga yung mga kuha ng multo eh. Talaga medyo malabo eh, no? Kasi yan, kung yan ay sobrang linaw, malamang peke yun. Talagang edit yun. Itong mga ganito, mahirap i-edit to. Wala pa din sagot sa mga nangyari. Kaya hanggang ngayon, ang nakuna nila ay nananatili pa ding malaking misteryo. Gago, legit yun ah. Vacation Hotel. Si Cairo Leon ay isang content creator mula Indonesia. Nagpupunta siya sa iba't ibang lugar sa Asia at nakafocus siya sa paggawa ng mga contents tungkol sa vacation, staycation at mga pagkaing inihahanda ng iba't ibang hotels. Usually, mag-isa lang siya tuwing nagta-travel siya. However, sa isang video niya kung saan ginagawa niya ang room tour sa isang hotel, maraming natakot dahil sa nahagip nitong kakaiba sa video. Yan ang ayoko.
Ah, parang Baguio ah. Whoop! Uy, ano yun? Hindi niya nakita. May nakatayo. Nakita mo ba yun? Nakita ko yun. Doon. Oh. Tignan nyo ah. Sa una ay ipinakita lang ni Carol ang loob ng kwarto niya. Matapos nun ay ipinakita niya ang labas ng balcony. Ngunit nang pabalik na siya sa loob ng kwarto, makikita May mo ang nakatayo. imahe ng maliit na bata na nakatayo sa Ay, pinto ng gago, banyo. meron din pala sa At banyo. mabilis itong nagpunta sa loob nito. Ang imahe ay nakasuot ng puti at mahabang damit. Ngunit hindi malinaw ang mukha nito. Oh my God. Nakita ito ni Kaya ayoko pumunta sa hotel pag mag-isa. Dati pag ako pag kami nagtitaping, minsan mag-solo-solo kami ng hotel. Ayoko talaga pag out of town. Carol, ngunit Hindi ako makatulog. nang silipin niya ang loob ng banyo, Wala. ang bata ay tila naglaho na lang din na parang bula. Ang imahe kayang nakita niya ay kaluluwa ng bata na Ano? Ayop na yun. Kitang-kitang bata. pumanaw din mismo sa lugar na yon. Hanid nga ba ang hotel na napuntahan niya? O di kaya ito ay staged scene lamang? May isa pa ako nakita eh. Wait Matapos lang. nga ng nag-iisang video na to May isa pa ako ay nakita tila eh. wala na siyang ibang naging content pa na may kinalaman sa paranormal. Pero ano sa tingin niyo? Ikaw na ang magpasya. May nakita pa ako isa. Ito ah. Ngunit nang pabalik na siya sa loob Ay, tao pala. Totoong tao pala. Kala ko ito yung nakita ko kanina. Aswang multo. Hindi pala. Totoong tao pala. content pa na may kinalaman sa paranormal. Pero ano sa tingin niyo? Gago to. Ikaw Hindi na ito. ang magpasya. Di ako makakatulog dyan. Tayo na yan. Shadow Family. Ibinahagi ni Kashif Qureshi ang videong pinadala sa kanya ng kapatid niya. Ayon sa kanya, ito ay kuha ng CCTV sa bahay ng kapatid niya nang may mapansin itong kakaiba. Naging uneasy ang kapatid niya kaya ipinadala niya ito sa kanya para tingnan kung may paliwanag siya na pwede niyang ibahagi sa nangyari. Pero katulad ng kapatid niya, is just as baffled and Pangarap ko yan eh. Alam nyo? Yung ganyang buhok. clueless as his brother. Oh my God, may kaluluwa. Uy, dalawa. Bakit di nagalaw yung nasa motor? Parang pugot pa yung ulo. Sa video, makikita mo ang linya ng mga shadow figures ang lumabas mula sa bahay at tumagos sa kabilang pader ng daan. Sa una, tila parang usok lang ang mga ito. Parang babae Pero na lumabas matangkad. lang ito kahit wala namang pwedeng panggalingan ito. Also, as you can see, nag-react ang bata sa simula ng video. Napatigil ito at napatingin sa pinanggalingan ng shadow figures. Nang makita niya ang paglabas ng unang imahe ng usok, napatakbo na lang ito papasok sa loob ng bahay nila. Although hati ang opinyon ng mga viewers sa video kung multo nga ba ito o hindi. Pero kung kayo ang tatanungin, is this a supernatural event or may ibang paliwanag pa sa nangyari? Kaluluwa eh, no? The Dog's Toy. Isang gabi, habang nanonood ng television ang poster ng video, nakita niyang abala ang kanyang alagang aso sa paglalaro ng maliit Ayan na, aso na naman, aso na naman. na laruan nito. Sa tingin niya ay cute ang moment na yon kaya minute niya ang TV at sinimulan niyang videohan ang aso niya. Ang video na ito kuha 2 taon na ang nakalipas. Ngunit nito lang nang panoorin niya ang video ay may napansin siyang hindi normal sa nangyari sa video. Panoorin. Uy, gagi, lumipad yung kinain-kain niya.
naglalaro lang ang kanyang aso at napaka-harmless ng moment na to. However, habang nilalaro ng aso ang kanyang laruan na nasa bibig niya to, bigla na lang lumipad ang laruan nito pakanan. As if merong humatak nitong invisible force mula sa kanya. Sa paglipad nga ng laruan ay sinubukan pang harangan ng aso ito gamit ang kanyang paa. Pero mabilis ang pangyayari. Ayon sa poster, ang strange event na ito ay isang beses lang nangyari. Pero ito ba ay gawa ng espiritong hindi nila nakikita? O coincidence lang Kagi may humatak eh, no? ang lahat ng nangyari? Ikaw na ang magpasya. Bathroom faucet. Ang sabi ng uploader, isang simpleng gabi lang sana pero biglang may nangyaring kakaiba na hindi namin inaasahan. Buti na lang nakuha na ng video ng ka-boardmate ko yung eksaktong moment na yun. Ayon kay friends, hindi nila alam kung bakit tuwing gabi ay paulit-ulit na nagbubukas ng mag-isa ang gripo sa banyo. Kaya ang ginawa ng kasama niya sa bahay ay iniwan niya ang kanyang cellphone niyang nakatutok sa gripo. At ilang sandali pa nga ay eto ang nangyari. Kagi, bumukas yung gripo. Minsan nangyayari yan sa sa hotel. Ano yun? May pumihit talaga? Oh. Maliligo ang multo. Matapos niyang iwan ang kanyang cellphone sa banyo, maya-maya lang ay maririnig Sobrang lapit ng kuha. Hindi natin kita yung tali kung may tali. mo na papatak-patak na ang tubig sa gripo. At hindi nga nagtagal. Makikita mo ang pagpihit sa hawakan ng gripo. Pero ang katakataka, wala namang tao doon nang mangyari ito. Kusa na lang itong bumukas ng mag-isa. Pumihit eh. Pumihit eh, no? May mga nagsasabi na malakas lang daw ang pressure ng tubig ng gripo. Hindi ah. Pero paano mo ipapaliwanag ang pagpihit ng hawakan nito? Pumihit kusa eh. Enough nga ba ang pressure nito para mapihit ang gripo ng gano'n na lang? O eto ay kagagawan ng kaluluwa sa apartment nila? Although wala siyang nabanggit na konteksto kung hanig nga ba ang tinutuluyan nila, pero parang may gusto silang patunayan na may kababalaghang nagaganap sa kanila. Unfortunately, wala nang follow-up si friends ukol dito. Warzone. Isang Ito, sundalo. lalaki sa Russia na may handle na X415 ay nag-upload ng mga videos tungkol sa gyera at mga war-related contents. Pati gera, may multo. Ang iba sa kanyang mga video, nagsimula siyang mag-treasure hunt sa mga war sites. Sa una, normal lang ang mga bagay na nakukuha niya. Ang ilan dito ay katulad ng mga mines at ang iba naman ay mga patibong na ginamit ng magkabilang kampo. Dito pala magsisimula ang kababalaghan na magaganap sa kanya. Isang beses, habang siya ay naghuhukay ng mga gamit na pwede niyang makuha mula sa gyera, hindi niya namalayan na inabot na pala siya ng gabi. Sa kanyang pag-iisa sa gitna ng madilim at delikadong lugar, eto ang nangyari. Asay ka. А я до сих пор ничего не достроил. Ina. Gago, may umuungol. И тебе привет. Время 21:43. И я нихуя не достроил. Sa kadiliman, narinig niya ang boses ng babae. Napalingon na lang siya kung saan nanggagaling ang boses pero wala siyang nakita. Sa simula ay binaliwala niya lang ito. Ngunit sa background, patuloy mong maririnig ang boses ng babaeng umuungol na parang in pain or something. Papalapit ng papalapit ang tinig at sa muli niyang pagtingin doon, bigla na lang na-cut ang video. Ito ay malaking misteryo kung ano nga ba talaga to. Dahil sa dami ng mga namatay doon,
Ang Malamang. boses kayang narinig niya ay isa sa mga sundalong pumanaw sa lugar na yon? Pero parang boses babae, di ba? Ito ba ay isang klase ng residual haunting? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay Okay, may isa pa. May isa pa tayo, para mahaba. So, ito naman, kanina, pamagat doon ay sundalo na minulto. Ang pamagat naman ito is ghost caught on camera, cleansing sa haunted nursing home. Okay. The Tuk-Tuk. Uy, the tuk-tuk. Ulit the tuk-tuk. Gago to parang inano ko parang tinukso ko the tuk-tuk daw. Isang driver ang nagda-drive ng tuk-tuk isang gabi. Habang nasa daan siya, may napansin siyang kakaiba sa kasabay niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya kaya nilabas niya ang kanyang camera at ito ang kanyang nakunan. Ay gago, wala nagda-drive. Nang i-overtake ng driver ang tuk-tuk na nasa unahan niya, makikita natin ang buong loob ng sasakyan. Mabilis yung takbo, di ba? Isang importanteng bagay ang nawawala dito. Nasaan ang driver ng tuk-tuk? Makikita mo na umaandar ito mag-isa. Walang nagmamaneho at walang ibang tao. Parang may sariling isip ang tuk-tuk sa video o multong aba ang nagmamaneho dito. Hindi din natin masabi Di ba may silinyador yan? Paano maandar ng ganyan? Tsaka delikado yan, no? Parang ang takbo niya Kung naiwan mga 80 o 60. ng driver na umaandar ang sasakyan at aksidenteng napindot niya ang drive sa gear. Kaya ito umandar ng mag-isa. Pero kung titignan, mukhang deliberate ang andar ng tuk-tuk. Tinignan ko din kung may self-driving model na ang tuk-tuk katulad Wala yan. ng Tesla. Ngunit ang sabi sa internet, kailangan ng driver ang ganitong mga sasakyan. So, multo nga kaya ang may gawa nito? And more importantly, isang tanong ang iiwan ko sa inyo. Who took the tuk-tuk? Ulit tuk-tuk sa tuk-tuk Seton House Apparition. Seton House. Pinuntahan ni Yang at ang kanyang girlfriend ang Seton House sa Colorado isang beses para imbestigahan ang mga paranormal claims dito. Ang Seton House ay ginawang children's school Yan ang maganda i-explore, yung ganyang kaluma. Sarap magmukbang noong dyan. 1970s at naging homeless shelter simula ng 1982. It's been shut down recently and completely abandoned. Nagsimula ang dalawa sa pag-iikot sa gusali. Ang hindi nila alam, may makukunan pala silang imahe na tiyak magpapatindig ng balahibo at magpapabilis ng tibok ng puso nila. Ayon sa uploader ng video, wala silang kasamang ibang tao ng mga oras na yon at hindi din nila ito nakita sa sarili nilang mga mata. Nadiskubre lang nila ang nakuna ng camera nang makauwi na sila. Ito na. What? Hello? Is there someone in there? I am not the police. Ang dilim naman, nakakatakot yung hallway. Ay, gago, may nakatayo. Nakapaldang itim, nakaputing damit. Pantaas. Ay, dadahan. Nawala. I don't know, it feels kind of eerie. You get a weird feeling over here, like a weird vibe from this whole place. Maliwanag pa nga sa labas eh. Lalo kung madaling araw to. Creepy oh. Okay. I'm gonna unlock the door, okay? We can get in, okay, baby? Paglabas nila sa open space habang iniimbestigahan nila ang abandonadong gusali,
Bigla na lang rumihistro sa camera Ayan, ang oh. imahe ng isang babae na nakatingin lang sa kanila. Ito ay nakaitim na damit at ang mas Oh, itim na damit pala. Ang tingin ko itim na palda tapos puting damit. nakakapagtaka, wala ka ding makikitang anino Ay, ng oo nga, babae. gago. Ang linaw. Ito Mas pa rin, ah. nakakapagtaka, Oh, ito na nga. Naka-sleeveless na itim. Ewan ko kung nakikita nyo ha. Pero kasi ako kita ko. Isum yung cellphone nyo. Kita ko, nakaganon siya. Itim na babae, naka-itim sleeveless, tapos nakaganon siya. wala ka ding makikitang anino ng babae. Oo, wala ano Ilang yun. sandali lang nang ibalik niya ang pagkakatutok ng camera sa lokasyon kung saan nakita ang babae. Ito ay tila naglaho na. Sa screenshot na to, makikita mo ang nakakatakot Ah, grabe sa mukha. Diyos ko, nakakatakot nga. na itsura ng babae. And strangely, kulay abo at distorted ang mukha nito. Naniniwala sila na ang nakuna nila nung gabi na yon ay Wow. paranormal na nakita sa camera. Ito ba ay kaluluwa na nakabalot sa mahabang kasaysayan ng Seton House? Ikaw na ang humusga. Creepy yun. Attached. Ang video na mapapanood nyo ay nanggaling Ito, creepy pa lang. Mata niya, medyo creepy, no? kay Naomi. Naniniwala siya na merong espiritu na naka-attach sa kanya. Ang sabi niya, nagsimula ang lahat ng maglaro sila ng Ouija board ng boyfriend niya noong 14 years old pa lang siya. Sabi na nag-Ouija board sila ng boyfriend niya. Kung di kayo nag-Ouija board, kung iba na lang ang nilaro nyo, di sana hindi pa kayo minulto. Matapos nun ay hindi na siya tinigilan ng mga pagpaparamdam. Sa nakalipas na 6 na taon, 5 beses na silang nagpapalipat-lipat ng tirahan. Dahil sa bawat bahay na nilipatan nila, patuloy pa din ang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari ang nagaganap sa kanya. Bata to, May bata. mga pagkakataon na na-videohan pa niya ang ibang mga pagpaparamdam sa kanya katulad nito. Ito na. 4 a.m. in the morning. Mga galaw. Just have to make it past Mom's farewell ambush. Off after. Actually, Eric, I went May mga oras na kusa na lang iilaw ang glow ball ng anak niya. Oh, so parang ano to, parang ghost ball ang dating. Lalo na sa madaling araw. Tapos bigla na lang itong hihinto. One time, sinubukan niya pang makipag-communicate sa espiritong naka-attach sa kanya. She asked and whatever it is that's attached to her answer. Are you playing with the toys right now? Oh, kinausap na. Oh, yes! Papa. Oy, bata yung Oh, multo. hell no! Bukod sa Hello. mga kakaibang paggalaw sa bahay, ayon sa kanya may mga pagkakataon din na may nakikita siyang anino na gumagalaw sa gilid ng mga mata niya. Kaya bumili siya ng CCTV para tingnan kung may makukuha siya. At dito, hindi nga siya nagkamali. Ito na, CCTV. Pagka-install ng camera, meron agad siyang nakuha. Ay, kagi. Makikita Oh my mong God. Kagi, parang lumang babae. ang anino ang naglalakad sa reflection ng TV screen niya. Ang sabi niya ay madalas niyang makita to at nakatulong sa kanya na meron siyang maipapakitang pruweba dahil iniisip ng mga tao sa kanya na nababaliw na siya kapag sinasabi niyang may espiritong naka-attach sa kanya. Kung inyong pagmamasdan mabuti, ang nakita niyang figura ay parang nakasuot ng sombrero. Madaming nagsasabi na ito ay ang Hatman. Matapos niyang makuna ng espiritong naka-attach sa kanya, sinubukan niyang i-replicate ang movement at ang pagdaan ng figura sa TV screen. Pero hindi nila magaya to. Lahat ng torment, fear, and evil Parang yung buhok maikli, no? Babae maikli buhok. attachment dahil lang sa katuwaan na paglalaro ng Ouija board nung bata pa siya. People think it's just a game, but is it?
Did she truly capture the spirit that haunts her wherever she goes? Tapos ito, sa salamin pa yan, di ba? Sa salamin yung nakuhanan niya na yan. Ikaw na ang Portal talaga yung salamin na yan. Humusga. Portal na yan, portal na yan. Sana ay kinilabot. Grabe. Alam niyo, nakakatakot yung nasa hotel. Oh, doon ako natakot, doon sa hotel, yung bata na espiritu, doon ako natakot. Kasi hotel yun eh. Diba? Hindi talaga, pag ako talaga nagsusolo sa hotel, hindi ako makatulog sa gabi. Hihintay ko magliwanag bago ako natutulog. So yun, tayo sa panood. Like, share, and comment lang ha, mga tol, para lalong tuloy-tuloy ang pagdami ng views natin ha. Maganda na mga ilang linggo na kung okay yung views ng mga reaction video ha. Thank you sa inyo at bye-bye. I love you all.